Nagiging pinakakinatatakutang terorista siya, ngunit hindi nila alam na nasa misyon siya upang hanapin ang mahiwagang kabute na kayang lunasan ang lahat ng sakit. Walang babala, isang napakalaking pagsabog ang gumulantang sa Tokyo, na nag-iwan ng isang malaking crater. Pagkatapos ng pagsabog, isang nakapipinsalang sakit ang kumalat ng walang pinipili, nilalamon ang mga buhay at mga bagay na walang buhay. Ang rusting disease ay sumaira sa mga buong lungsod at kagubatan, na nagbago sa Japan sa isang tigang na disyertong walang buhay, na may tanging ilang mga pamayanan na protektado mula sa mga nakakasirang hangin ng mga matatayog na pader. Hindi nakaligtas ang mga nakaligtas, ang kanilang mga katawan ay dahan-daang kalaw-angin, papalapit sa isang hindi may iwasang kamatayan. Habang ang lumang mundo ay bumagsak, isang dystopia na cyberpunk na lipunan ang sumik, kung saan ang takot sa mga kabute ay kumalat. Pinaniwalaan ng mga tao na ang mga spores ng mga kabute ang nagdudulot ng rusting disease, kaya't ipinatupad ng gobyerno ang pagbabawal sa kanilang pagtatanim at kalakalan. Ngunit, may mga matitigas ang ulo na hindi pinapansin ng mga kautosang ito. Tinawag silang mushroom terrorists ng mga awtoridad, ngunit tinawag nila ang kanilang sarili bilang mushroom keepers, na nagkakalat ng mga dambuhalang kabute saan man sila magpunta. Kabilang sa kanila, ang pinakakilalang tao ay si Bisco na may pulang buhok, na tinatakot bilang Man-Eater Bisco. May mga alamat na nagsasabi na ang kanyang pana ay may kakayahang magpalitaw ng malalaking kabute sa isang pagsabog ng pana. Tinatakot at walang tigil na hinahabol, siya ang pinakahinahanap na tao na buhay. Isang mungheng balot ng benda ang lumapit sa imigrasyon upang pumasok sa Amama, kung saan ikinukwento ng opisyal ang alamat ni Man-Eater Bisco, tinatawanan siya bilang pinakamasamang uri ng tao. Matapos hilingin ang mga papeles ng monghe, sinuri ng opisyal ang kanyang mga bag. Tahimik na sinabi ng monghe na ito'y naglalaman ng mga bangkay ng kanyang mga kasama, na kanyang sinusundan sa kanilang huling paglalakbay. Nabahala ang opisyal at inutusan ng kanyang katulong na tingnan ang laman, ngunit nang banggitin ng monghe na may mga nakakamatay na alupihan sa loob upang pabagalin ang pagkabulok, umatras ang opisyal at pinapayagan siyang dumaan. Habang ang monghe ay umiikot, isang pana ang tumutok mula sa kanyang balikat, kaya't nagduda ang opisyal. Dahan-daang sinalubong ng opisyal ang kanyang katulong upang kumuha ng baril habang nagpapalipas ng oras. Dahil sa pakiramdam na may daya, inalis ng monghe ang kanyang mga benda, at ipinakita ang kanyang sarili bilang si Man-Eater Bisco. Iwasan ng isang bala, nagpadala siya ng isang pana sa gearbox, humihiling ng respeto para sa kanyang pangalan. Agad-agad, mga dambuhalang kabute ang sumabog, na winasak ang kontrol na gusali. Tumakas ang opisyal at ang kanyang katulong sa huling sandali. Sumabog ang mga alarma habang ang mga puwersa ng seguridad ay nagmabalisa. Inilabas ang mga hippos ng digmaan upang dakpin ang takas, sandali, hippos. Habang sila ay sumugod, binuksan ni Bisco ang tela ng kanyang bag at ipinaliwanag na ito'y si Jabi, ang kanyang guro, at isang napakalaking alimango, ang kanilang tunay na sasakyan. Pumunta sila sa alimango at tumakas habang ang mga automated na hippos ay nagbubuga ng walang tigil na mortar fire. Nagpaputok si Bisco ng dalawang pana, na sumabog ang malalaking kabute mula sa mga nahagip na hippos, pinipigilan ang mga ito. Isang pangatlo ang sumugod, binobomba ang alimango, ngunit ang matigas na shell nito ay hindi tinamaan. Nagalit, gumanti ang alimango, at itinulak ang hippo palayo. Habang nagsasara ang ibang hippos, sinabi ni Bisco kay Jabi na pigilin ang mga ito sa loob ng 10 segundo habang nag-iisip siya ng paraan upang makaligtas. Habang si Jabi at ang alimango ay nagtatanggol sa linya, inihanda ni Bisco ang isang espesyal na pana at pinutok ito sa lupa. Isang dambuhalang kabute ang sumabog mula sa buhangin, at iniutos ni Jabi sa alimango na umakyat dito. Bigla, isang hippo ang sumugod kay Bisco mula sa likod. Ang mga pangil ay malapit nang dumampi sa kanyang ulo, ngunit ang baliw na ito ay simpleng binangko ang hayop at itinapon ito ng walang kahirap-hirap. Ang napakataas na kabute sa ilalim nila ay biglang sumabog pataas, itinulak ang grupo ni Bisco sa kabila ng pader sa lakas ng pagsabog. Noong gabing iyon, habang sila ay nagpapahinga sa disyerto, napansin ni Bisco ang lumalalang kondisyon ni Jabi. Ipinahayag niyang hindi sapat ang mga ordinaryong kabuting medikal, kailangan nilang hanapin si Sabo, ang alamat ng kabuteng kumakain ng kalawang, upang pagalingin ang sakit. Ngunit ang matandang lalaki ay huminga ng malalim, nagsabi na nabuhay na siya ng matagal at hindi na iniintindi ang oras na pinahiram sa kanya. Sumabog si Bisco, ayaw makipaglaban sa mga lungsod at mga checkpoint para lamang sumuko si Jabi sa kapalaran. Ngunit ang matandang lalaki ay tumawa, pinuri si Bisco sa paglampas sa kanya sa bawat aspeto ng mushrooming, maliban sa paggawa ng medisina. Tiniyak ni Jabi kay Bisco na kahit siya ay pumanaw bukas, ang kanyang estudyante ay magiging maayos.
Galit na galit si Bisco at pinagsabihan siya dahil sa pagpapakalat ng kamatayan ng ganon kadali. Puno ng inis, umatras siya sa tabi ng kanyang dambuhalang alimango nang, bigla, isang missile ang tumama sa kanya. Ang instinct ay pumasok, kumuha siya ng pana at winasak ito sa ere gamit ang tumpak na tira. Ilang sandali pa, lumitaw ang umatake, isang kaayla hilakbot na, armas na slug, na ginawa bilang isang lumilipad na makina ng digmaan. Anong uri ng kabangisan ito? Nagmadali si Jabi, pinapayuhan si Bisco na magtago sa ilalim ng alimango bago pa magpakawala ng acid barrage ang nilalang. Nang maghanda si Bisco na magtama, pinaalalahanan siya ni Jabi, hindi magiging madali ang pabagsakin ng isang military-grade na hayop ng digmaan gamit lamang ang isang pana. Nag-launch ulit ng missile ang helicopter, at tinanggi ito ni Bisco, kahit pa siya'y tinamaan ng kuryente mula sa isang electric eel. Ngunit ang kuryente ay pansamantalang nagpapabagal sa kanya, nagiging bukas sa isang buhos ng mga bala. Bago siya makapaghanda, nagpalit si Jabi at tumalon sa gitna ng apoy. Habang bumagsak ang matandang lalaki sa lupa, nag-alab ang galit ni Bisco. Pinakawalan niya ang isang pana diretso sa helikopter, pinatay ang nilalang namutadong suso at pinakawalan ng isang alon ng mga kabute sa ibabaw nito. Ang nakamaskarang piloto, naguluhan, ay barely nakalabas bago bumagsak ang eroplano. Walang sayang na oras, tinulak ni Bisco ang kanyang alimango ng mabilis, tumatakbo patungong Amama sa isang desperadong pagsubok na makahanap ng doktor bago pahuli na. Samantala, ang pinakamahusay na doktor sa Amama City ay si Milo, isang maceland ngunit matalim na kabataang lalaki na may klinika sa tabi ng bahay aliwan ng lungsod. Nagcho-charge lamang siya ng mga katamtamang bayad upang matiyak na walang ganid na may-ari ng lupa na magmamasid sa kanya. Ang kanyang walang kapantay na pangangalaga ay nagbigay sa kanya ng malalim na paghanga mula sa lungsod, pati na rin ang mga courtesans sa tabi ay inalok siya ng kanilang sarili. Ngunit, sa ilalim ng kanyang malambot na panlabas ay isang matibay na determinasyon, at tinanggihan niya ang kanilang mga alok ng walang pag-aalinlangan. Matapos tapusin ang kanyang mga gawain, bumisita siya sa paborito niyang tindahan ng pagkain upang bumili ng tanghalian para sa kanyang may sakit na kapatid na si Pau, na tinamaan ng rust disease. Kasama ng mga sandwich na alligator at alimango, tahimik siyang nagtatanong tungkol sa isang mas bihirang bagay. Nag-ingat ang nagtitinda at ibinigay sa kanya ang ilang mga iligal na kabute na kamakailan lang ay smuggled, at nagbabala na may malupit na kahihinatnan kung mahuli. Habang hindi natatakot ang tindero para sa kanyang sarili, alam niyang kung wala si Dr. Milo, ang lungsod ay katumbas ng nawala. Sa bahay, naghihintay si Pau, ang kapatid ni Milo. Isang matibay na kapitan ng City Guards, siya ay nagpapakita ng lakas kahit na nakikipaglaban sa advanced na yugto ng rust disease. Inabot sa kanya ni Milo ang mga sandwich bago siya tumutok sa kanyang pinakabagong eksperimento, sinusubukang gumawa ng bagong lunas gamit ang mga iligal na kabute. Pinayuhan siya ni Pau tungkol sa mga panganib, ngunit handa si Milo na lampasan ang bawat panganib upang siya'y mapagaling. Ang mga unang pagtatangka ni Milo ay nabigo, kaya't bumalik siya sa tindahan ng pagkain, kung saan ipinangako ng nagtitinda ang mas bihirang mga kabute. Pagkuha niya sa mga ito, isang batang palaboy mula sa slum ang kumuha ng pakete at tumakbo. Dahil hindi kayang maghabol, nahirapan si Milo na sumunod. Sa kabutihang palad, ang magnanakaw ay bumalik, nais pang magnakaw. Ngunit nang makita ang maliliit na features ni Milo, inisip ng bata na babae ito at nagatubili, ang kanyang kalikasan bilang simp ay nagpatigil sa kanyang layunin. Sa pagkakataong iyon, kinuha ni Milo ang kanyang parcel at inalagaan pa ang mga sugat ng bata. Naimpluwensyahan ng mabuting gawa, umalis ang batang magnanakaw ng may bagong respeto. Tulad ng oras na iyon, dumating si Gobernador Kuro, ang kanyang presensya ay kasing nakakatakot ng kanyang mga layunin. Isang mapanlinlang na oportunista, inalok niya si Milo, nag-aalok ng mga yaman at bihirang materyales kapalit ng kanyang katapatan. Ipinilit niyang iwanan ni Milo ang kanyang walang silbing eksperimento at sumama sa kanyang mga hanay, ngunit tumanggi si Milo ng direkta. Ipinagpatuloy niyang manatili sa lungsod, nag-aalaga ng mga pasyente sa minimal na halaga upang makapag-ipon ng magandang kalooban, bagamat sa kaibuturan, takot siya na matuklasan ni Kuro ang mga iligal na kabute sa kanyang pag-aari. Bago pa lumala ang tensyon, isang pana ang tumama sa lupa at sumabog sa isang matayog na kabute. Nagkagulo ng magpakawala ng putok ang mga mercenary na may maskarang kuneho kay Bisco, ang marksman na responsable. Walang takot, dumadaan siya sa mga bala at missile, tinatamaan ang mga helikopter ng tumpak na mga pana na may kabute. Ang mga estratehikong tira ni Bisco ay nilubog ang lungsod ng malalaking kabute na nagdulot ng kalituhan sa parehong mga mercenary at city guards.
Habang tumatakbo si Bisco sa mga kalye, sandaling nakatagpo siya kay Milo bago isang dambuhalang kabute ang nagpalipad sa kanya sa kalangitan. Nabigla ngunit puno ng kasiyahan, napagtanto ni Milo na nakatagpo siya ng isang tunay na mushroom keeper na noon ay isang alamat lamang. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pauwi upang ibahagi ang kanyang natuklasan sa kanyang kapatid. Bilang kapitan ng City Guards, hindi natuwa si Pao nang marinig na may mga teroristang gumagamit ng kabute na nakapasok sa kanilang lungsod. Determinado siyang ipagtanggol ang kanyang tahanan, ipinahayag niyang pumasok sila sa maling teritoryo. Nakiusap si Milo sa kanya, nagbabala na sa kanyang lumalalang kalagayan, hindi siya angkop para makipaglaban. Ngunit tumanggi si Pao na umatras, ang kanyang tungkulin na protektahan ang lungsod at ang kanyang kapatid ay mas mahalaga kaysa sa anumang personal na kalagayan. Hindi kayang hayaang malagay sa panganib ni Milo ang buhay ng kanyang kapatid, tinangka niyang pigilan siya, ngunit mabilis siyang pinalo ni Pao gamit ang isang tamang karate chop na nagpatulog sa kanya. Nang magising si Milo, nagtuon siya sa paggawa ng gamot gamit ang mga bagong kabuteng nakuha. Ngunit isang hindi kilalang tinig ang biglang tumagos sa katahimikan. Paglingon, tumambad sa kanya si Bisco, ang matinding itsura nito ay nakatayo sa ibabaw ng walang malay na si Jabi, nakahandusay sa sahig. Nagkakaroon ng pagkatalo, sinubukang magsalita ni Milo, ngunit naguguluhan sa pagpapaliwanag ng pagdating ni Bisco. Hindi alintana, sinabi lang ni Bisco na alagaan ang matandang lalaki. Ipinaliwanag niya na tinanong niya ang tatlong tao, at lahat ay nagkasundo na si Milo ang pinakamagaling na doktor, kaya dinala siya rito. Ibinigay sa kanya ang isang kabute na may mga katangiang medikal, at itinakwil ang iba bilang mga kabuteng maaaring kainin lamang. Pumayag si Milo na ihanda ang lunas, abalang ginigiik ang mga kabute. Samantala, napansin ni Bisco ang mga mercenary na may maskara na nagmamasid sa labas. Napansin din siya ng mga ito, kaya't nagpaputok ng babalang shot at hinihingi ang kanyang pagsuko sa banta ng pagbabarilin siya ng maraming bala. Walang takot, bumawi si Bisco, idineklara na si Milo ay hostage niya, ang anumang padalos-dalos na galaw ay magdudulot ng kamatayan sa pinakagalang na doktor ng lungsod. Ngunit, nanatiling hindi alintana ang mga mercenary at agad nilang pinakawalan ng isang buhos ng gunfire. Mabilis na pinrotektahan ni Bisco si Milo at si Jabi mula sa barrage. Mabagsik niyang binanggit na parang wala nang malasakit ang lungsod sa kanilang sikat na doktor. Nang malaman niyang malapit na siyang mahuli, pinili niyang wasakin ang paligid, inutusan si Milo na hawakan si Jabi. Sa tumpak na mga tira, sumadsad ang mga pana niya sa mga pader. Habang ang mga nakamaskarang salarin ay sumugod, isang pagsabog ng mabilis na tumutubong kabute ang sumabog at nilamon sila. Samantala, hinayla ni Bisco si Milo at tumakas papunta sa kaligtasan. Nagsimulang magalit si Milo sa pagkasira ng kanyang laboratorio, ngunit tinanggihan ni Bisco ang kanyang mga reklamo, na nagsasabing walang ibang pagpipilian. Nakita nila ang isang helicopter na nagpapatrolya, kaya't nagpakawala si Bisco ng mga diversionary arrows sa ibang direksyon upang malihis ito. Hinimok niya si Milo na lumipat sa isang mas ligtas na lugar para sa paggamot, kaya't dinala nila ang isa't isa papunta sa mga imburnal. Sa ibang lugar, dinala ang piloto ng helicopter ng suso kay Kuro ng mga mercenary na may maskara ng kuneho. Inutusan siya ni Kuro na alisin si Bisco, ngunit hindi ito natuwa sa kanyang pagkatalo, kahit na may hawak siyang military-grade na eroplano, hindi pa rin niya napatumba ang isang tao. Pinagtanggol ng piloto na may pink na buhok ang kanyang sarili, sinasabing napatumba niya ang matandang lalaki ngunit si Bisco ay ibang klase, ang pana nito ay tumagos pa sa kanyang reinforced na helicopter. Bagamat nagdududa, hindi pa rin tinatablan si Kuro, kaya't nagplano siya ng alternatibong estratehiya. Iniutos niyang pumuto ng mga ruta ng pagtakas ni Bisco at ipinadala ang piloto at karagdagang tropa upang subukang hulihin siya. Sa loob ng mga imburnal, pinagamot ni Milo si Jabi, nagtaka siya na nakayanan ng matandang lalaki ang 6 na machine gun rounds at patuloy na humahawak sa buhay. Ipinabatid niya kay Bisco na ibibigay niya ang gamot at aalisin ang mga bala, ngunit ang kaligtasan ni Jabi ay nakasalalay sa kanyang sariling tibay. Habang naghahanda si Bisco na labanan ng mga humahabol sa kanila, pinigilan siya ni Milo, binabalaan siya na ang paglabas sa ganitong kondisyon ay tiyak na kamatayan. Pinawalang bahala ni Bisco ang alalahanin, ngunit si Milo, matatag sa kanyang tungkulin bilang doktor, ay tumangging hayaang may mamatay habang siya'y naroroon. Nagkaroon ng isang maikling pag-uusap na puno ng tensyon, na magiging paborito ng mga BL enthusiasts. Bago sumang-ayon si Bisco, binigyan si Milo ng pahintulot na tahiin ang kanyang mga sugat. Sa isang bihirang sandali ng pasasalamat, pinasalamatan niya si Milo bago umalis.
Habang nakikipaglaban si Bisco sa mga mercenary na may maskara ng kuneho, nakatanggap si Pau ng nakakabahalang balita, isang dambuhalang kabute ang sumabog sa base ng kanyang kapatid. Galit na galit, nagpasya siyang personal na pabagsakin si Bisco. Mabilis na pinabagsak ni Bisco ang mga kalaban na may maskara ng kuneho, ipinako ang pink-haired na babae sa ilalim niya. Nang bunutin niya ang maskara nito, nakiusap siya ng pagpapatawad, nag-alok ng walang hangang paglilingkod kapalit ng kanyang buhay. Bago makasagot si Bisco, lumapit si Pau sa kanyang bisikleta, tumalon mula sa isang rampa upang makarating sa bubong. Pinakawalan ni Bisco ang isang pana, tinamaan ito ng kanyang metal na tungkod, ngunit ang epekto ay nagpatubo ng kabute na nilamon ang kanyang bisikleta. Hindi tinatablan, tumakbo si Pau patungo sa kanya at ipinagulong si Bisco sa pader gamit ang isang malakas na swing. Bumawi si Bisco, nagpapakawala ng isa pang pana na tumago sa kanyang tungkod, senyales na ang laban na ito ay hindi magiging madali. Samantala, sa kalaliman ng imburnal, natapos na ni Milo ang paggamot kay Jabi, nagbigay siya ng isang artipisyal na transfusion ng dugo. Bagaman maaaring magpatatag ito sa kanya, takot si Milo na ang kanyang oras ay limitado. Biglang gumalaw si Jabi, tanggap ang kanyang tadhana ng kalmado. Tumayo siya, pinuri ang kakayahan ni Milo, na nagulat ang batang doktor. Hiniling ni Milo na malaman kung sino talaga si Jabi, ngunit tinawag siya ng matandang lalaki na mentor ni Bisco. Inihayag niya na ang mga kabute ay namumuhay sa pamamagitan ng pagkain ng rust at sila lang ang armas ng sangkatauhan laban sa sakit na kumakalat sa buong mundo. Hindi nagulat si Milo, matagal na niyang naisip ito. Humanga si Jabi, nakikinig kay Milo habang ipinaliliwanag nito na pagkatapos ng epidemya ng rust, marami sa mga species ang namatay, samantalang ang iba ay nakapag-adjust. Matagal na niyang hininala na may ilang anyo ng buhay na umangkop upang kumain ng rust o kaya'y neutralisahin ito. Pinatibay ni Jabi na ang mga kabute ay ang organismong ito. Dagdag pa niya, ang lahat ng mushroom keepers ay naghahanap sa alamat na si Sabako, isang mitolohikal na kabute na may kakayahang ganap na lipulin ng rust mula sa parehong buhay na nilalang at mga bagay. Samantala, tinukso ni Bisco si Pau, pinuri ang kanyang kakayahan sa paggamit ng tungkod at patagilid na inisip na ipakita niya ang parehong husay gamit ang kanyang bakal na tungkod. Galit na galit, ipinakita ni Pau ang kanyang pagiging kapitan ng City Guards, iniutos na sumuko siya o mamatay. Ngumiti si Bisco, hinamon siya na gawin ng banta. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Pau. Nagpalitan sila ng mga suntok, at humanga si Bisco sa bilis ni Pau sa kabila ng kanyang sakit na rusting disease na nasa huling yugto. Ngunit tinanggihan ni Pau ang papuri ni Bisco, tinawag siyang mushroom terrorist na nagkakalat ng rust saan man siya maglakad. Iwasan ang susunod na pag-atake ni Pau, tumugon si Bisco na dapat siyang mag-aral, ang mga kabute ay hindi nagkakalat ng rust, kinakain nila ito. Hindi kumbinsido si Pau, hinamon siyang patunayan ito sa pamamagitan ng pagsagip sa kanilang bansa. Sinabi ni Bisco na balak niyang gawin iyon, ngunit mga tulad ni Pau ang humaharang sa kanya at ginugulo siya bilang kontrabida. Pagod na sa argumento, sumabog si Pau, habang si Bisco naman ay pabirong nagsabi na sawa na siyang makita siyang walang make-up. Kinuha ni Bisco ang kanyang bisikleta at itinapon ito sa kanya, ngunit tinamaan siya ng isang malakas na sipa ni Pau, kaya't bumalik ito sa kanya. Sa kalagitnaan ng hangin, sumabog ang bisikleta, nagdulot ng isang pagsabog na nagpalipad kay Bisco sa buong laban. Bumangga siya sa isang dambuhalang bowling pin na natamba sa epekto. Lumapit si Pau sa kanya, hiniling na aminin ni Bisco na narito siya upang magkalat ng rust gamit ang mga spores ng kabute at maghayganti sa pag-uusig ng mga mushroom keepers. Pinawalang bahala ni Bisco ang akusasyon, sinabi niyang hinahanap niya si Sabako, ang pinakamalakas na kabute na kumakain ng rust, upang iligtas ang kanyang mentor. Hinimok niya si Pau na tumigil na, wala siyang laban sa kanya o sa kanyang lungsod, ngunit tumanggi si Pau. Ngumiti si Bisco, sinabi na tapos na ang kanyang negosyo dito. Inamin niyang nakatagpo siya ng isang magaling na doktor, si Milo, at napansin ang pagkakapareho ni Pau kay Milo. Nang itanong ni Bisco kung magkamag-anak sila, sumabog si Pau, nagtanong kung ano ang ginawa ni Bisco sa kanyang kapatid. Pabirong tinanong ni Bisco kung ano ang gagawin ni Pau kung nasaktan niya si Milo. Galit na galit, ipinakita ni Pau ang kanyang buong lakas, pinatumba ang isang malaking bowling pin, ngunit nakaiwas si Bisco. Sumugod siyang muli, ngunit naging walang silbi ang kanyang tungkod, puno na ito ng mga kabute. Galit na sumigaw si Pau ng pangalan ni Bisco, at tinamaan siya ng isang malakas na sipa sa tiyan ni Bisco, na nagpadapa sa kanya. Sumunod ang isang pana, na tumama ng tumpak. Nawala ang malay ni Pau at bumagsak sa mga braso ni Bisco. Bumalik si Bisco sa mga imburnal, ngunit narinig ang isang boses na nagutos na ibaba ang hostage at humarap.
Ibinaba ni Bisco si Pau at sumugod patungo sa pinagmumulan ng boses, at natagpuan si Jabi, na nakangiti sa kanyang prank. Inis na pinagalitan ni Bisco ang matandang lalaki dahil ginulat siya, ngunit mabilis na naging emosyonal si Bisco nang makita ang paggaling ni Jabi. Dumating si Milo, nagbigay ng pasasalamat na buhay pa si Bisco at nagpasalamat sa pagliligtas kay Jabi. Inalok ni Milo na magbayad bilang gantimpala ngunit napahinto nang makita ang kanyang walang malay na kapatid. Habang iniusog siya laban sa pader, nahirapan siyang maniwala na natalo siya ni Bisco. Ipinayo ni Bisco kay Milo na gamitin ang parehong gamot na ibinigay niya kay Jabi. Ininject ito ni Milo, at unti-unting nawala ang tensyon sa mukha ni Pau habang dumadaloy ang ginhawa. Hinimok ni Jabi si Bisco na tumakas bago dumating ang Sea Guards. Pumayag si Bisco, ngunit nanatili si Jabi na magpaiwan upang bigyan siya ng oras. Tumutol si Bisco, ngunit pinaalalahanan siya ni Jabi na hindi siya handa para sa mahabang paglalakbay. Nag-argue si Bisco na walang saysay ang iwan siya, kung wala si Jabi, hindi niya kayang mag-synthesize ng gamot mula sa mga sabako na kabute. Tumingin si Jabi kay Milo, na agad nagmakaawang sumama, tinitiyak sa kanila na kaya niyang gawin ang gamot na hinahanap ni Bisco. Nagngisi si Bisco, nagdududa kung ang isang doktor mula sa lungsod ay makakaligtas ng 2 araw sa desyertong ito. Hindi tinatablan, tumugon si Milo na handa siyang magsakripisyo ng anumang panganib upang iligtas ang kanyang kapatid. Nahulog si Bisco, ngunit tinanggap siya bilang partner, na binabalaan na ang mga Mushroom Keepers ay laging magkasama, parang mga Sith Lords, and kapag namatay ang isa, malapit na ang iba. Kasalukuyan, napansin ni Jabi ang isang grupo ng mga city guards na papalapit at mabilis na naglunsad ng isang salvo ng mga arrow na may kabutong kabute, lumilikha ng isang diversion na nagbigay kay Bisco at Milo ng pagkakataong makatakbo. Tinanong ni Bisco si Milo tungkol sa mga intensyon nito ukol sa kanyang kapatid na babae, at sumagot si Milo ng may matibay na determinasyon, magagampanan niya ito ng mag-isa. Iniwanan niya siya ng maraming mga ampulang medikal at maingat na ipinasok ang kanyang bracelet sa pulso ng kapatid. Nagsalita ng isang taus-pusong pamamaalam na halos magdulot ng pangalawang hiya kay Bisco. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Bisco si Milo at tumakbo, binabalaan na ang anumang pagkaantala ay magdudulot ng mabilis na pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Habang tumatakbo sila patungo sa hilagang pinto, nisalayan nila ang isang hindi madaanan na harang ng mga city guards. Dumating ang mga reinforcement mula sa likuran, ikinulong sila sa isang humihigpit na bisig. Sa kabutihang palad, nanatiling alerto si Jabi. Nagbibigay ng proteksyon. Sa isang matapang na galaw, pinakawalan ni Bisco ang isang arrow patungo sa tulay, na nagpasabog ng isang dambuhalang kabute na naghatak sa kanila sa labas ng mga pader ng lungsod. Kaya, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Ngunit, sa halip na magtungo sa hilaga upang hanapin ang mahirap matagpo ang Sabako Mushroom, biglang lumiko si Bisco patungong silangan. Nahihirapan si Milo na makasunod at tinanong ng may pang-iinsulto kung si Bisco ay may Zor syndrome, isang kondisyon na nakakaapekto sa tamang direksyon. Hindi natuwa, mariing sinabi ni Bisco na magsarili siya, hindi siya nagkakamali kailanman, naghahanap lang siya ng kanyang kabayo, si Sanem. Dumating sila sa isang bihirang puok ng luntiang lupa, na hindi tinatablan ng kalawang. Nabighani si Milo sa mga lumulutang na bilog ng halaman na tinatawag na driftweed, isang uri na nakapag-aangkop upang sumipsip ng araw sa araw at maglabas ng malumanay na liwanag sa gabi. Hinayla siya ni Bisco, pinapaalala ng mahigpit na hindi ito isang magaan na lakbayin. Nagpatuloy si Bisco, ngunit habang sinusubukan ni Milo na sumunod, biglang nilamon siya ng pagduduwal at siya'y nahulog. Walang pag-aalinlangan, pinahintulutan siya ni Bisco na magpahinga sa isang inabandonang sasakyan bago bigyan siya ng spike lizards bilang pagkain. Lumayo si Milo nang may disgust sa itsura ng mga ito, ngunit ini-roast ito ni Bisco at tahasang inutusan siyang lunukin ang mga ito ng buo, nagbabala na ang mga bituka ng mga ito ay may hindi matitiis na kapitan. Matapos kainin ng mga butiki, ipinaabot ni Milo kay Bisco na baka wala na pang 1 buwan si Jabi upang mabuhay. Dahil sa oras na iyon, hindi na posible na makapunta sa Northern Region at makabalik na naglalakad. Hindi nagpatinag si Bisco, sagot niya na alam na niya iyon, hindi siya tanga. Naglabas siya ng mapa at ipinakita ang kanyang plano, gamitin ang isang inabandonang riles na magpapabilis ng kanilang biyahe sa loob lamang ng 2 araw. Nagbago ang ekspresyon ni Milo at nag-alala nang marinig ito. Nagbabala siya na ang mga lumang riles ay puno ng gutom na mga iron rats. Mga nilalang na kayang gawing kalansay ang isang malusog na tao sa loob ng ilang segundo. Kahit pa sa lakas ni Bisco, magiging imposibleng mapigilan ang isang kawan. Gayunpaman,
Hindi pinansin ni Bisco ang kanyang mga alalahanin, at sinabi ng diretso na hindi niya haharapin ang mga ito mag-isa. Sa mga sandaling iyon, isang dambuhalang pangil ng alimango ang sumabog mula sa lupa, at malakas na tumunog ang sipol ni Bisco. Sa isang malakas na tunog, sumabog ang steel crab mula sa ilalim ng lupa. Pinatibay ni Bisco ang loob ni Milo, inutusan siyang huwag matakot, ang nilalang na ito ay parang kapatid na niya. Tinulungan niya si Milo na umakyat sa likod ng alimango. Ipinaliwanag na ang nilalang na ito ay mas pinipili ang malamig na mga lugar, kaya nga siya naghanap dito. Bukod pa rito, sa sobrang bilis at tibay nito, wala silang dapat ikatakot sa mga iron rats o kahit anong iba pang banta na maaaring magtago sa mga mina. Namangha si Milo sa nakakamanghang tanawin mula sa likod ng alimango. Ngunit nang subukan niyang magbigay ng isang magiliw na bati, pinabayaan lang siya, dali-daling hinawakan ng alimango si Milo at itinapon siya sa gilid. Tumawa ng malakas si Bisco habang si Milo, sugatan ngunit determinado, ay mabilis na bumangon. Inihagis sa kanya ni Bisco ang isang ekstrang damit at biniro siya na dapat ay magmukha naman siyang isang mushroom keeper. Hindi tinatablan, maingat na nilapitan ni Milo ang alimango, na nanatiling may alinlangan sa kanyang presensya. Sinubukan niyang makuha ang tiwala nito bago muling sumakay. Ngunit agad siyang itinapon pabalik. Nang magtampo sa kanyang kalagayan, tumangging sumunod at naglakad sa likod ng alimango sa ilang sandali. Nang kalaunan ay hikayatin siya ni Bisco na sumakay at matutong magpadyak ng alimango, muling itinapon siya. Ulit-ulit ang pangyayaring ito, at pagsapit ng gabi, lubos na nanghina si Milo. Nang makita ni Bisco ang kanyang pagkadismaya, pinatibay siya ng kasamahan, sinabing sa tamang oras at pagkakakilanlan, tatanggapin din siya ng alimango bilang isang kaibigan. Kinabukasan, habang maingat na inihahanda ni Bisco ang isang espesyal na likido na kayang magdulot ng mabilis at dambuhalang paglago ng kabute, patuloy si Milo sa kanyang walang saysay na pagsisikap na kontrolin ang alimango. Ang hindi maipaliwanag na nilalang ay gumagalaw ayon sa sarili nitong kagustuhan, muntik nang mabangga ang isang dumadaang batang babae, kayang pigilan ni Milo ang alimango sa huling sandali. Ngunit, ang biglaang paghinto ay nagpadala kay Milo na lumipad sa hangin. Tuwang-tuwa, inalok siya ng batang babae na turuan siya ng sining ng crab riding. Sa huli, nalaman ni Milo na ang batang babae pala ay ang tusong mercenary na nakatakas sa mga kamay ni Kuro. Ang mapanlinlang na anak ng sinamantalaang pagkakataon upang nakawin ang alimango at tumakas. Sa kabutihang palad, nakita ni Bisco ang kaguluhan at mabilis na kumilos, nagpapaputok ng mushroom arrow na nagpadapa sa kanya mula sa likod ng nilalang. Nang makita siya ng batang babae, agad itong tumakbo. Kaya't nagpadala si Bisco ng sunod-sunod na mga arrow upang habulin siya. Samantala, inifocus ni Milo ang atensyon sa pag-aalaga sa mga sugat ng alimango, na aksidenteng naipon niya dahil sa sobrang higpit ng mga reins. Sa gulat ni Bisco, mabilis na nakuha ni Milo ang tiwala ng alimango, at pinasunod ito, isang tagumpay na inihalin tulad ni Bisco sa pag-iskap ng pangalawang base sa isang alimango, na inisip niyang kinakailangan ng matagal na panahon upang marating ang antas ng ugnayang iyon. Pagdapo ng gabi, nadiskubre nila ang isang lumang memorial ng digmaan at nagpa siya na magpahinga doon, tanging upang matuklasan na ito'y occupied na. Agad na nakilala ni Bisco ang intruder bilang ang magnanakaw ng alimango mula kanina, ngunit nang humarap siya sa kanila, ang tubig na umaagos mula sa bawat butas ng kanyang katawan, naramdaman ni Milo na may seryosong nangyayari. Mabilis na kumilos, tinulungan niyang magsuka siya, ngunit patuloy siyang naghihirap, may isang bagay na nakabara sa kanyang tiyan. Walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy ni Milo ang kanyang pagkilos at pinagdikit ang kanyang mga labi sa kanya sa isang malalim, madiin na hakbang, at nakuha ang isang napakapangit na malaking uod mula sa kanyang tiyan. Nilundag ni Bisco ang uod at durog ito sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagtanong, ano ito? Tumugon si Milo ng malungkot, tinukoy ito bilang isang balloon worm. Noong nakaraan, pinipilit ng mga alipin ang kanilang mga bihag na kainin ang mga itlog nito, at binibigyan sila ng gamot araw-araw upang hindi magbunga ang mga ito, sinisiguro na imposibleng makatakas. Ang pamamaraang ito ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon, ginagamit ito sa mga bilanggo, at ang nagpasimuno ng pahirap na ito ay walang iba kundi si Kuro. Matapos magmura laban kay Kuro, ang batang babae, na nagpakilala bilang si Tirel, ay nag-alinlangan kay Bisco. Tinukso ni Bisco siya, tinanong na magpasalamat muna siya sa doktor na nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit, nanatiling duda si Tirel, idineklara na walang nigel iligtas ng isang batang magandang babae na walang inaasahang kapalit. Nagsimula siyang maghubad, magtangka ng malandi, inanyayahan si Milo na ilagay ang kanyang sariling balloon worm sa loob niya. Hindi tinatablan,
Tahimik na tinanggihan ni Milo siya. Sinabing niligtas niya lang siya dahil siya ay isang doktor, at ang magligtas ng buhay ay kanyang tungkulin. Tinutok ni Bisco ang mata kay Tyrell at binanggit na para siyang isang negosyante, nagtanong kung mayroon siyang mga supply. Nabigla si Tyrell na hindi nila ito ginagawa para sa katawan niya, kaya nagpasya siyang magnegosyo. Ipinakita niya ang kanyang mga pagkain, ngunit nagtanong si Bisco para sa isang bagay na simple, gaya ng tuyong tinapay, mura ngunit nakakabusog. Tinukso siya ni Tyrell bilang isang walang perang tanga, ngunit hindi tinatablan, binili ni Milo ang isang pakete ng biskwit upang ibahagi nila. Habang nagsisimula silang kumain, walang pakialam na itapon ni Tyrell ang isang lalagyan ng gasolina, sinasabing walang bibili nito sa malapit na panahon. Nang sumapit ang gabi, biglang nagising si Bisco mula sa malalakas na pagyanig, agad niyang napansin na wala si Milo sa kanyang hinihigaan. Habang tinitingnan ng paligid, biglang sumugod si Tyrell at pinigilan siya. Doon na lumitaw ang katotohanan, isang dambuhalang mantis shrimp na nakatago sa ilalim ng war memorial, nagising mula sa kanyang pag-idlip. Ang mantis shrimp na ito ay kumakain ng gasolina, at ang isang galon na itinapon ni Tyrell noong gabi bago ay sapat na upang pukawin ang dambuhalang nilalang mula sa kanyang pagkakatulog. Nararamdaman ni Milo ang paparating na panganib ng mas mabilis kaysa kaninuman, kaya tumakbo siya ng mabilis sa ibabaw ng alimasag, habang ang dambuhalang mantis shrimp ay walang humpay na humahabol sa kanya. Lumabas sina Bisco at Tyrell mula sa kanilang silungan, napagtanto nilang wala silang kakayahang tumulong habang binabagtas sila ng walang katapusang putok ng kanyan mula sa dambuhalang hayop. Napansin ni Bisco ang mga minang malapit sa kanila at agad na nakilala ang matinding panganib, kung makarating ang mantis shrimp sa lugar na iyon, tiyak na magdudulot ng isang malupit na pagsabog ang walang tigil nitong pag-atake. Agad niyang tinawag si Milo, inutos na pigilin ang hayop sa pamamagitan ng pagtama sa ulo nito. Ngunit nagatubili si Milo, nagduda sa sarili niyang kakayahan. Hinikayat siya ni Bisco na magtiwala sa kanyang sarili bago inutusan ng alimasag na maglunsad ng direktang atake sa noo ng mantis shrimp. Tinipon ni Milo ang kanyang tapang at tinaya ang lahat, inutusan ng alimasag na tamaan ang dambuhalang nilalang ng diretso sa gitna ng mga mata nito. Tumalon ang alimasag sa ere, at tumama ng tumpak na hampas na pansamantalang nagpatigil sa hayop. Pagbagsak ni Milo, inihagis ni Bisco si Tyrell patungo sa kanya bago siya lumipad pataas. Sa matibay na layunin, pinakawalan ni Bisco ang isang makapangyarihang pana na tumama diretso sa noo ng mantis shrimp, isang nakamamatay na tira. Agad, isang malawak na pagsabog ng mga kabute ang sumabog mula sa walang buhay na katawan ng hayop, tanda ng kanilang tagumpay. Matapos ang laban, huminga ng maluwag si Bisco, alam niyang buo pa ang mga mina at riles. Ngunit sa isang malupit na pagkakataon, ang patay na mantis shrimp ay nagpaputok ng isang huling desperadong tira diretso sa mga mina, na nagpasabog ng mga ito at nilamon ng apoy. Naguluhan si Bisco at hindi makapaniwala, napagtanto niyang wala na silang ibang opsyon kundi ang maglakbay sa mahirap at mahabang ruta.